Huli na naging bato pa. Yan ang himutok ni NBI Director Melvin Matibag kasunod ng pagbuo ng tracker team para tugisin si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong umalis ng Senado. Matatanda ang nauna ng sinabi ng Department of Justice na may tuturing na fugitive from justice si de la Rosa, kaya't ang presumption ng NBI ay may tuturing ding armado at delikado ang isang puganting katulad ng senador. May report si Sheila Natividad. Nasa Pilipinas pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon yan mismo sa pakikipag-ugnayan ng National Bureau of Investigation sa Bureau of Immigration. Pero bagamat wala pang record ang senador ng paglabas ng bansa, siniguro na ni NBI Director Melvin Matibag na mayroon ng tracking team para hanapin ang kinaroroonan ni Bato at gawing epektibo ang pag-aresto rito. Galing siya sa law enforcement, so he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya itatrack or hahanapin. So, ang sa akin lang naman dito, eventually, the law will catch up in you and the law enforcers will get you kung saan ka man naroroon. Mas makabubuti nga anya sana kung kusa na lamang sumuko si Bato. Pero sa nakikita ni Matibag, pero by the looks of it, baka wala siyang balak sumuko dahil nandiyan na nga siya sa Senado, bigla pang nawala. Sabi ko nga, huli na, naging bato pa. nauna nang sinabi ng Department of Justice na maituturing ng fugitive from justice si De La Rosa. Kaya't ang presumption ng NBI ay maituturing ding armado at delikado ang isang puganting katulad ni Senador Bato. Dahilan para kumilos ang ahensya nang may iba yung pag-iingat. Bukod sa inila ang tracking team ng NBI para hanapin ang kinaroroonan ni Bato, naniniwala rin si Matibag na hindi makakikilos ang senador nang walang tumutulong sa kanya. Partikular noong matapos ang gabi ng insidente ng putukan sa Senado kung saan namataan bandang 2:00 ng madaling araw na sumakay si Bato sa puting SUV na kinilalang pagmamayari ni Senador Robin Padilla. Po contestable yan. It is Senator Padilla himself who confirmed na sa kanya sumakay, nakisakay sa kanya at ibinaba niya sa isang lugar kung saan na kinuha. So I think without even the law enforcement asking Senator Padilla kung asan, I think he's a responsible senator, responsible citizen. Giit pa ni Matibag, si Senador Padilla na rin dapat ang kusang magbigay linaw sa publiko kung siya ay responsable sa nangyaring pag-alis ni Bato na ngayon ay dapat managot sa batas. Pero ang posibleng pananagutan anya ni Senador Padilla ay pinag-aaralan pa at nasa proseso pa rin ng build-up sa ilalim ng DOJ at iba pang katuwang na ahensya. So as of now, there is an order from the Department of Justice to effect an arrest, absence of the TRO from the Supreme Court. Samantala, malinaw na nakasaad sa saligang batas na may kahaharaping kaso ang sino mang mapatutunayang tumulong magtago ng isang pugante mula sa batas. Mababasa sa Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice ang pagpapataw ng parusa sa sino mang individual na sinasadyang humadlang, nagtatago o nagbibigay ng tulong upang maiwasan ang paghuli, pag-iimbestiga o pag-uusig ng isang akusado. Kung may public official naman na mapatutunayang sangkot sa ganitong pagkilos, maaari silang panagutin sa ilalim ng parehong batas depende sa bigat ng kanilang pagkakasala at aktibong partisipasyon. Sa ilalim ng konstitusyon, ang mga senador ay may limitadong parliamentary immunity lamang sa ilang sitwasyon, subalit hindi ito sumasaklaw sa mga krimen na may malubhang kaparusahan. Kung ang isang kaso ay may parusang lagpas sa 6 na taong pagkakabilanggo, ang isang senador ay maaaring arestuhin katulad ng sino mang mamamayan, depende sa umiiral na warrant at proseso ng batas. I encourage the public, it is the duty of every Filipino citizen na kung may nakita kayong isang pugante, the likes of Senator Bato, to report it to the law enforcement agency. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.